Thank you sa siningaaga sa Ginoo sa iyang katutom, kaayo, sa iyang grasya sa ato kinabuhi, sa pagprotect niya sa aton nga nakadto kita sa balay sang Dios to worship Him, to bless His name, to worship Him in spirit and in truth. Praise the Lord. So, ready na kamo na gamito ng inyo na payong sa pagsalo sa blessing sa Ginoo? Amen. Sulion ta. I-invert ang aton payong para daghan ang aton nga madawat nga mga pagpakamayo gikan sa Dios. Ako personally, I could feel the presence of God and the blessings of God in my life sa pagprotect niya sa ako, sa akong family, sa healing, kag sa successful nga bata ni Sister Benben. And praise the Lord. Thank you so much sa mga prayers, sa mga igsoon diri sa Cebu Church. And I thank the Lord for another member of the family na dugang niya sa amo niya kinabuhi. And I pray na maging blessing man siya, dili lang sa among family but also sa pamilya sang Diyos sa church. Praise the Lord. So as you remain standing, let us open our Bible in the book of Philippians chapter 1 verse 21. Philippians chapter 1 verse 21. Ingon diri mga igsoon sa Philippians 1:21, for to me to live is Christ and to die is gain. For to me to live is Christ and to die is gain. Let's bow our heads. Heavenly Father, we thank you for your goodness, for your faithfulness to us. Thank you, Lord, for allowing us, O God, to gather in this place. Thank you for the visitors, the souls who are hungry, O God, sa pagpamati, pagpaminaw sa iyong mga pulong. Lord, bless each and every one of us. Help us, O God, to understand your word, O God. Anoint the lips of clay, anoint every ears and every minds. Lord, we thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. For me to live is Christ. For me to live is Christ. Ba't ko ano ni sa Bisaya, pero sa Ilonggo, para sa ako ng pagkabuhi amo si Kristo. Sino maka-translate na? Sa Bisaya ang akong pagkabuhi amo si Kristo. Ang Book of Philippians, mga igsoon, is isa ni siya sa apat ka mga epistle or sinulatan ni Paul nga ginsulat niya sa prisuhan. He was imprisoned sang time na ginsulat niya ang Philippians, aside sa Ephesians, Ephesians, Colossians, no? Mauna mga other nga mga nalipat ko sang quiz pa. Philemon, okay. So, apat na. Uma naman ka mo, no? Okay. Praise the Lord. So, I praise the Lord sa despite sang ginaagyan ni Paul, pero ang Philippians, ang theme niya is joy or rejoice. Magkalipay, pero ara siya sa prisuhan. No? This is the irony of life, mga igsoon, nga kung ara ka sa Ginoo, wala sang kung although sa Bisaya na sad, pero sa pag-alagad sa Ginoo, yes, may mga kabudlayan, pero the joy of the Lord will always be with us as long as we have the Spirit of God in us. Well, you say, praise the Lord. Because isa sa mga bunga sang balaan ng Espiritu, mga igsoon, is the joy. Kalipay na dili ma-explain, dili mo mausoy, dili mo ma-measure kung ano nga kalipay,
ma-experience mo kung ara ka sa presensya sang Ginoo. Apostle Paul this time is ang isulat niya he was in Rome, imprisoned siya, and humanly speaking, hindi ka malipay kung ara ka sa prisuhan. Pero si Paul, in every circumstances, he see that God has a plan. Ang Ginoo, mga igsoon, waay siya nagakawadaan plano sa aton kinabuhi. Biskan ano pang imo ginagyan, ang Ginoo may plano ginaya sa gihapon. Amo na sometimes kung dili ka ganahan sa imo ginagyan, dili pa pamangkota, Lord, unta tanan eh. Pero ang pamangkoton mo sa imo kagalingon, Lord, ano ang mensahe mo? Ano ang gusto mo ma-learn ko sa sining experience ang akon ginaagyan? He was chained and waiting for trial, but uncertain siya sa iyang future. Pero there was a time nga na ingon ni Paul is magagawa siya sa prison. But for Paul, ingon niya sa Philippians, mga igsoon, for to me, to live is Christ and to die is gain. Whether I live or I die, ang importante, matuman ang kabubuton sa Ginoo sa akon kinabuhi. Ang kabuhi naton diri mga igsoon, dili ni palawig-lawig sa kalibutan. Ang kabuhi din naton is ma-fulfill mo ang purpose ng Ginoo sa imo, that is the best life ever lived. Just like John the Baptist, pila lang kanami sang iya ministry, but all of the sudden, ginpatay lang siya. Wala siya gani mga igsoon nakapangasawa. No? Pero mga igsoon, ang Ginoo kung matuman ang iya kabubuton sa imo kinabuhi, that is the best life ever lived. Paul has a reason na ma-discourage, but dili siya nag-focus sa iya kahimtangan kung asa siya, kundi nakita niya ang gahom, ang power sang Ginoo sa iya kinabuhi, biskan diin man siya ibutang sang Ginoo. Imbes nga mag-complain si Paul rejoice. Kasagaran, nahambal niya sa Book of Philippians is, rejoice in the Lord. Well, you say, praise the Lord. And he declared, isa sa mga grabe nga statement, subong nga anak sang Diyos, subong nga Kristohanon, it is not an ordinary statement when you say, for me to live is Christ and to die is gain. Ang pagkabuhi si Kristo, kag ang kumapatay man kog ang pagkapatay, kadalagan. Ginansya ang pagkapatay. Hindi loss ang ginatawag nga pagkapatay kung napatay ka nga na-fulfill mo ang purpose sang Ginoo sa imo kinabuhi. Kag mauni ang gusto impart ni Paul sa ato sa church, mga igsoon, the philosophy of life na dili ni palawig-lawig kundi magkalipay ka, kay nga lipot man ang kabuhi nga hihatag sa Ginoo sa imo or malawig, importante na fulfill mo ang purpose sa Ginoo. Nagkabuhi ka nga na fulfill mo kung ano ang will sang Ginoo sa imo nga kinabuhi. Para kay Paul, mga igsoon, Christ is not only part of his life or portion lang sa iya kinabuhi, but Christ was his life. Bugos ka kabuhi ni Paul sang aran na siya galagad sa Ginoo para siya, ang kinabuhi niya para na ni sa Ginoo. Dili na ni para sa iya nga personal nga damgo dalangguhanon, iya nga personal nga interest, kundi para na ni sa Ginoo. Kabay pa mga igsoon, mauman na kita. Ginangalagad ta sa Ginoo kag makaingon ta,
For me to live is Christ. Ang akon kabuhi, ikabuhi ko ni para kay Kristo. Ingon pa kagina sa aton ang bahanon, He saved me, He rescued me, He endured the thorn, but He is our King forever. He was mocked, He suffered the deepest na ginatawag nga suffering nga masuffer niya, although dili siya dili siya deserve sa mauto nga mga suffering before siya gin crucify, but He endured it para sa tuha, for us to have life. That's why makaingon kita, igahatag kong akon kinabuhi sa Ginoo nga naghatag man sang iya kinabuhi, agud lang maluwas ako. Agud bayaran ang akon mga kasalanan. Butanga dapat gin-suffer ko pero siya ang nag-suffer. Utang ko pero siya ang nagbayad. That's why dili kita ma-ashamed mag-ingon kita, for me to live is Christ. Will you say praise the Lord? For me to live is Christ. Kaga ang palamangkutanon sining nga buntag mga igsoon, what are you living for? Kay sino kita? Or kung ano, kay sino naton ginahatag ang aton kinabuhi? Will you say praise the Lord? Paul, mga igsoon, established the church in Philippi during his second missionary journey. Mabasahan mo na sa Book of Acts chapter 16. It was, ingon nila, the first church planted sa Europe. Okay? And ang Philippian church, they love Paul. Ga-support sila kay Paul financially and spiritually. And later part, mga igsoon, sang napriso na si Paul sa Rome between 60 to 62 AD, Paul wrote this giningon nga joyful letter. Though ara siya sa prisuhan, he was surrounded sa mga kadina, pero hilway ang iya nga tagipusoon sa pagkalipay, knowing that he is serving a God of purpose. Don't you know that we are, wherever we are in our situation, still we serve the God that has a purpose in our lives. Even sa kay Daniel, ato siya sa lungib sang leon, pero dili ito ang iya nga ending, because God has a purpose. The 3 Hebrew children, ginhaboy sila sa fiery furnace, but that is not the end of their life because God has a purpose. So ano man ang kaimtangan mo, subong anong status mo, subong anong gina-experiencean mo, subong sa mo kinabuhi, hambalon mo, God has a purpose. Will you say praise the Lord? Kag magakalipay ka sa imo nga sitwasyon. So matingalang imo nga mga office mate nga mauna na kabalo siya sa imo problema, pero makita niya nga nagakalipay ka sa gihapon. Biskan wala ka asawa, wala ka bana, pero nagakalipay ka sa gihapon. Will you say praise the Lord? Because for me to live is Christ. Dili gina-measure ang aton kinabuhi sa butang nga aton gina-angkon. Pero kung may ara ka nga Jesus sa imo kinabuhi, bao ikaw ang pinakamalipayon nga tawo. Ang literal nga Greek translation sang Philippians chapter 1 verse 21 is mao sini. To me,
living dash Christ, and dying dash gain. Do kaangay sinagabal, life is Christ, and die hindi end kundi it is a gain. Si Paul, wala lang siya nagingon that Christ nagabulig sa iya. Si Ginoong Hesus is part sa iya kinabuhi, but he is telling us that Christ is his life. Moment kita mga igsoon, dapat makaingon man kita that my life is Christ. That without Christ, I have no life. Yes, posible normal ang imo BP, normal imo heartbeat, normal tanan mo nga mga lab results, pero kung why kag Jesus, dili ina ang matutuod nga kinabuhi. Because there is no life outside Jesus Christ. Ingon pa niya sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. The thief comes not but to steal, to kill, and to destroy, but ang ingon ni Ginoong Hesus, I come that you might have life, and not only an ordinary life, but an abundant life. A life well lived. Para kay Paul, mga igsoon, si Kristo among purpose nga nagakabuhi siya. Para kay Paul, mga igsoon, si Kristo among iya identity, ang tanan para sa iya. That's why kada minsay ni Paul, anuman ang iya sitwasyon, ginabato man siya, ginamaban siya, ginakastigo man siya, physically abuse siya, mga igsoon, pero ang gagawa sa iya nga baba, Jesus. Dili nga tama na. Surrender na ko, kundi ingon niya permi is Jesus. Despite sa iya ginagyan, mga igsoon, uncertain ang iya kinabuhi dito sa prisuhan, but he still preach Jesus Christ. He served Christ even though ato siya sa prisuhan. Although nagasuffer siya, mga igsoon, but still ang unod sa iya tagipusoon si Kristo. That he is willing to suffer for the cause of Jesus Christ. Everything nga gina-mention niya, mga igsoon, is about Jesus Christ. Mauna ang letter niya always nag-mention kung sino si Jesus and ano ang gospel ni Jesus Christ. That's why ingon niya sa Galatians chapter 2 verse 20 mga igsoon, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Gintugyanan ni Paul ang iya kinabuhi kay Kristo. Ginakabig niya si Kristo, nagapuyo na sa iya kabuhi. It is because even Jesus Christ gave himself for him and for us. Will you say praise the Lord? Si Paul, mga igsoon, he has a personal revelation from the Lord. That's why mauni siya ingon sa mga letter niya. Mauning iya stand even sa time, mga igsoon, nga iban nga mga apostles, nag-waver sila sa ila standing when it comes sa gospel, but Paul did not waver. Si Peter mismo, mga igsoon, nag-waver siya, pero ingon niya gani, ingon ginsaway pa gani ni Paul, si Peter. Nga maunang iya nga, kabuhi nga as if
the gospel is not enough na mga Gentile maluwas. Pero gini-insist gid ni Paul mga igsoon because he has a personal revelation kay Jesus Christ that Christ is enough for a person to be saved. That the gospel of Jesus Christ, mga igsoon, is enough na maluwas ang tao, enough na ang Gentile will be included sa church. Ingon pa niya sa Colossians chapter 3 verse 4, when Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. Christ, He is our life. Ang Christianity, mga igsoon, dili lang niya religious rules or mga rituals, mga igsoon, but it is allowing Christ na mag-rule sa aton nga kinabuhi. Si Kristong aton nga ginasunod. Yun pa nila, kung ginasunod sa mga tao si Nora, tawag sila, Noran yan. Kung si Bilma, Bilman yan. Pero kung ginasunod mo si Kristo, mo na tawag sa aton, Christian, Kristohanon. Mauna matutuod nga Kristohanon, ginasunod mo si Kristo. Ang kabuhi ni Kristo, makita sa ato nga kabuhi. Will you say praise the Lord? You allow Christ na mag-rule sa imo kinabuhi. That you are willing to submit to everything nga gusto sang Ginoo sa imo nga kabuhi. That's why kung maka-feel ka nga ginapersonal ka sang Ginoo or sa pulong sang Dios, maugid man ang Ginoo. Gusto niya is ma-reflect ang iya image sa ato. Ang image sang Dios, mga igsoon nga nadula naton because of sin. That's why gusto ibalik sang Diyos sa aton kinabuhi nga makita liwat ang image nga ginahambal sa Biblia nga gin-create kita according to the image of God. That's why in every decision that we will make, Lord, ano ang imo nga gusto? Sa aton panimalay, ang sentro sa aton panimalay, dili ang tatay, dili ang nanay, kundi si Kristo. Ang sentro sa aton ministry, is either sa evangelism ka man, sa music ka man, or sa cleaning ka man, or sa visitation ka man, or sa asa ka ginagamit sa church, ang sentro sa imo ministry is si Jesus. Or biskan sa imo career, imo lubrahan, imo negosyo, ang sentro is si Jesus. Because kung naa pa something nga maka-replace kay Jesus, dili si Jesus ang una sa aton kinabuhi. Dapat si Kristo gid permi ang una sa aton kinabuhi. Biskan sa pagpaminyo, Lord, sino gusto mo nga pamanahon ko or asawahon ko? Ask God. Yes, God has given us the wisdom, the knowledge, but we still ask the counsel that comes from the Lord. Will you say praise the Lord? Ang pagkabuhi sa Ginoo, mga igsoon, it means everything, circumstansya man sa aton kinabuhi, everything that we do, mga igsoon, ginauna naton ang Ginoo. Will you say praise the Lord? That everything nga nagakahitabo sa aton kinabuhi, kabalo ka nga kabalo gid una ang Dios. That's why siya gid perme ang una dapat sa aton. That's why biskan sa prisuhan, mga igsoon, the attitude of Paul, mga igsoon, is ingon niya sa verse 12, but I would ye should understand, brethren, that the things which happened unto me
have fallen out rather unto the furtherance of the gospel. Anong ingon niya? Ang natabo siya, nga napriso siya, ano pa ano? It is for the furtherance of the gospel. Every now and then, ang mga nagabantay kay Paul, according sa history, is nagkaka-convert. That's why may mga centurion nga nagkaka-convert, may mga Roman soldiers nga nagka-convert. Mga igsoon, bakod, si Paul, ara sa prisuhan. Paul saw that imprisonment is an opportunity, mga igsoon, for a ministry. Muna. Asa si Paul ginabutang sa Ginoo, wow, it is a ministry. It is an opportunity nga ma-advance ang gospel. It is an opportunity nga daghan pagid mga tawo makaila sa Ginoo. That's why mauman na dapat sa ato Dili ko ginbutang sa Ginoo bulutan, ulubrahan because kinahanglan nila si Kristo. Dili ko nag-eskwela nga eskwelahan because kinahanglan nila si Kristo. Dili ko nagapuyo nga lugar because somebody here needs to hear about Jesus. Will you say praise the Lord? Siya ning ako na pangasawa na pamana because ang iyan ni pamilya needs Jesus. In every opportunity, in every situation na opportunity sa atuha makita naton nga ma-witness naton si Jesus. Will you say praise the Lord? Mauna wala sa anak sang Dios ang makamba ka-defeated because every circumstances is an opportunity that the hand of God will be seen by people who have not yet seen the hand of God in their lives. Will you say amen? Mauna ang thinking dapat naton mga igsoon, ng mga anak sa Diyos, in every circumstances, we could see that the glory of God will be revealed. Dili ka mag-aasi mo kagalingon, Lord, nga aga kahitabo ini nga mga sitwasyon. Kundi pamangkuton mong imo kagalingon, Lord, panong imo himaya ma-reveal sa sining nga sitwasyon. You are seeking the glory of God. Hindi ang imo nga first reaction is, Lord, luwas ako. Kundi, Lord, panong imo himaya, panong imo glory ma-reveal sa sitwasyon nga ginaagyan kusubong nga adlaw. Will you say praise the Lord? When Christ is our life, mga igsoon, trials becomes our testimony. Kung si Kristo among aton kabuhi, even the trials na ginagyan naton mga igsoon will be used as a testimony. Ang mga pain na imo pag-aagyan kung si Kristo ang imo kabuhi will serve its purpose nga agyan-agyan mo ina. Mga kabudlayan, mga difficulties becomes the opportunity of God in your life. Nga ma-reveal mga igsoon ang mabuhat sang Ginoo sa imo kabuhi kag makilala mo pagid ang Ginoo. Nga dili lang amo nang level sang imo pagkilala sa Ginoo kundi ang mga pain, ang mga trials nga pag-agyan mo is ga-develop ang imo nga pagkilala sa Dios kag ga-develop man ang imo relasyon sa Dios. The more nga kilala mong tawo, the more nga ga-closer ang imo relationship siya. Mauman na sa Diyos. The more nga makilala mo siya, bangod nakita mo siya sa imo kabuhi, kung nga amo ni siya, na-experiencean mo, the more nga magatubo ang pagsalig mo sa iya.
That's why in Romans chapter 8 verse 28 nagaingon mga igsoon, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. It is reminding us mga igsoon that God works all things together for our own good. Wala aksidente sa Ginoo. Ano ang kibot sa Bisaya? Wala ga kakurata ng Ginoo sa sitwasyon nga ginagyan naton. Nga ari ta digale. Dili mao na ang Ginoo. Kay balo siya tagsa ka sitwasyon sa aton nga kinabuhi. That's why wala kita dapat rason nga mag-complain. Kay kung nagahigugma ka sa Ginoo, you will see that God has a purpose. Ano man kabudlay sang experience mo mga igsoon, ang mga circumstansya nga ginaagyan naton mga igsoon will reveal the beauty of God in our lives. Will reveal kung ano pagid ang Ginoo sa aton nga kinabuhi. Anong rason nga may mga 10 plagues, may mga miracles ang Ginoo sa AJ pakadto sa wilderness nga gin-perform siya sa tubangan sang Israel para makilala sang Israel si Jehovah. Kung ano ang makaya sang Ginoo. Ano ang strength, ano ang capability sang Ginoo mga igsoon. Kag makita naton that God's power is limitless. That's why kung hindi ka magtuo sa Ginoo, ginapakagamay mo ang Ginoo. Kaya kung magsali ka sa imo kagalingon, gamay ang imo pagkilala sa Dios. Pero the more nga makita mo imo kagalingon nga gamay, ka makita mo ang Dios nga ginalagad mo nga dako, mauna ang gusto sa Ginoo. Nga ginapakadako ta, dili ang problema, dili ang circumstansya, dili ang mga trials, kundi ginapakadako ta ang gahom sang Dios sa tunga sa mga problema, trials, circumstansya nga aton ginaagyan. Sang time mga igsoon nga si Paul na convert, sang unang iyang ngalan si Saul, tingin Paul, mga igsoon, before sa iyang conversion, grabing iya nga reputation. He was well respected bilang Fariseo. But after mga igsoon nga na-meet niya ang Ginoo, the way to Damascus, dito nagbago ang iya perspective sa kinabuhi. Before, gusto niya pa nga ang iya reputasyon ma-maintain niya. Pero everything has changed when the time he met Jesus in his life. Ano ingon niya sa Philippians chapter 3 verse 7 to 8? But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yeah, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Ang pangintindi ni Paul sa Ginoo mga igsoon, sobra-sobra compare sa na-accomplish niya diri sa kalibutan. That it counted mga igsoon sa kay Paul nga just like a dung, useless ang mga na-accomplish niya compare sa knowledge niya nga nakuha gikan sa Ginoo. Ang iyang ambisyon mga igsoon, gindisregard niya. Ang value niya sa sosyudad, gindisregard niya. Ang iyang goal mga igsoon, gindisregard niya, ginbaliwala niya, that he may win Jesus Christ. Will you say praise the Lord? Muna kung aton nga handom diri lang sa kalibutan,
temporaryo lang ang achievement na mahatag sa kalibutan. But para kay Paul, mga igsoon, kung ara ka kay Kristo, there is an eternal reward. Well, you say, praise the Lord. Sa una, sa work pa ko sa secular, may mga tao ko sa una nga nagkalamatay lang, ingon sa nga ako nga manager, hire ka naman for the replacement. Maula na, kapos. Na, kung yatag mo kabuhi mo sa company lang, nagdili sa Ginoo, ay, ang bolon sa company nga, for hire naman ta. Eh, why naman ni si so-and-so? Pero sa Ginoo, mga igsoon, kung magkakabuhi kita sa Ginoo, mga igsoon, ang aton kamatayon, kadalagan. Celebration, mga igsoon, sa langit. Nga, precious in the eyes of the Lord are the death of His saints. Mauna, ang aton nga schedule, biskan chiko naton schedule, sinong una gid sa akon nga schedule adlaw man. Sa pagmuklat naton sa aton mga mata, ano dayon ang ginapaminsar naton? Ay, basi may text or basi may email sa akon? Basta may notification. Ano mga notification? Asa naton gina-spend ang much ng aton nga time kay sino kita nagaistorya sing malawig, kag diin naton ginabutang ang aton nga ambisyon sa sining kabuhi, ara gid la permi si Kristo dira. Biskan sa schedule sa aton nga adlaw-adlaw nga ginaobra. Kitala na mga igsoon, makahibalo. Kung di asa na kita sa aton pagkabuhi sa Ginoo. Kung ang Ginoo bala part lang sa aton kabuhi or si Kristo gid ang aton kabuhi. Just like Paul, he said, for me to live is Christ. Because Paul knows, mga igsoon, that living for Christ gives him victory in every situation in his life. Even sa kamatayon, may kadalagaan na kita sa kamatayon kung ara na kita kay Kristo. Will you say amen? Sa una sa way pa kita kay Kristo, hadlok kita mapatay. Sino din hadlok pa mapatay? Wala na. Hingaat. Ara na kita kay Kristo. Pero kung kilala mo, pero kung may sala ka pa, inursuli. Mga igsoon, wala sa makasasala, makasulod sa ginarian sang Diyos. Pero kita nga mga anak sa Diyos, ka nakasigurado na kita, nga ginasunod nato ng Ginoong, iyang mga pulong dili lang kita natugmawan sa pangalan sang Ginoo, kundi naka-receive pa kita Holy Ghost, kag nagapuyo pa kita suno sa leading sang Holy Ghost sa aton kinabuhi. That's for me to live is Christ. And the rest is gain. Even death, mga igsoon, sa tao nga nag-alagad sa Ginoo is a gain. Sa kalibutan, mga igsoon, mauni ang ginapalagyuhan sang tao. That's why kakadto sila sa mga dermatologists, mga mga aesthetic ng mga doctors para lang maghubi ng ilang itsura. Magbatanon. Pero ang kamatayon, mga igsoon, wala sang tawo nga nakadaog si Ginoong Hesus lang gid. That's why ang aton kabuhi itugyan naton kay Ginoong Hesus. Bangod siya lang ang nakadaog sang ginatawag nga kamatayon. For me to live is Christ and to die is gain. Paano ang kamatayon mangin gain? Mga igsoon, because to be absent in the body is to be present in the Lord. Sino bala makambal, hindi siya gusto mag-upod sa Ginoo. Nga muna ng fulfillment sa ginatawag nga to die
is gain. Maangkon ko ang presensya sa Ginoo sing wala ni sing katapusan. Dili na ko mag-struggle pa nga magaluhod, Lord. I will seek your presence. Lord, touch me with your presence. Dili na na. Kaya kung ato ka na sa langit, ay, dili ka na mag-struggle agud makasulod ka sa presensya sa Ginoo, kundi ara ka na sa presensya mismo sang Ginoo. Kagabi antes kung magaling ng bal ni Mrs. Sister Benben. Ay, may insurance ka man ah. Kung mapatay ko kuno. Yung do irony na lang. Ay no, kakabalakang akong asawa ah. As well nga nagakabalaka man ko sila. Pero mga kauturan, at the back of our mind, ano man mahitabo, importante, ara kita sa Ginoo. Ang insurance naton, isang kabuhi naton, nga ara sa Ginoo. Hindi matapatan ni MaxiCare, ni Telecare, tanan yung mga care. Biska mambal pa, agency cares. Pero ang care, ang insurance, ang care sang Ginoo sa tuwa, wala sang ginatawag nga limitation. Nga mag-claim ka, dili ka pagpangitaan sang iban pang mga requirements nga malisod ang process mo nga mambaka nila, dili ko na pag-i-avail ang akon yung mga benefits. Pero sa Ginoo, kung nagakabuhi ka sa Ginoo, ang kamatayon, automatic, is a gain for us. Will you say praise the Lord? Dili si Paul naga-introduce ang ginatawag nga suicide ha? Nga gusto mo para dalian mo suicide kaya dilian mo na sala na. Pero para ang ginanamin din ni Paul is wala siya nagakadlok sa ginatawag nga kamatayon. Will you say praise the Lord? Wala siya nagasalig nga romanhon siya kagrabing proseso before siya na ipatyon. Wala na siya. Pero para sa iya mga igsoon na kamatayon, hindi ini upang agud malagyo ko sa purpose sa Ginoo sa akon kinabuhi. Because he knows nga kung mapatay siya, immediately he is in the presence of his God. He is in the presence of the one he lived his life with. Munang nami mga igsuo na mga nindot sa Ginoo. Kung ihatag mong kabuhi mo sa Ginoo. Ang piyak mo nga kinabuhi, ang eternal mo nga kinabuhi, upod mo man gyapon, kauban mo man gyapon ang Ginoo. Muna mangin excited kita sa aton pag-alagad sa Ginoo. Mangin excited kita mga igsoon sa aton panglakaton sa Ginoo, ang sa aton pagkabuhi sa Ginoo mga igsoon because wala ni perde. Amo ni siyang investment, kung invest mo imo kabuhi sa Ginoo, wala perde mo. It is all gain. Sino bala pa mangkuton mo ang hindi gusto sang kadalagan? Sino bala ang pamangkuton mo gusto mo investment? Why perde mo? Tanan nga tawang balo. Biskan why pa na sa invest? Ma-invest ko. Sa Ginoo, hindi mo kinahanglan kwarta mag-invest. Kinahanglan mo lang bugos sang imo kabuhi i-invest sa Ginoo. Will you say praise the Lord? Si Paul mga igsoon, dili siya afraid, dili siya naga-seek nga mapatay. Because he knows nga wala nagahom ang kamatayon sa kabuhi isang tao nga nagkabuhi kay Kristo. Ingon pa niya mga igsoon, O death, where is your sting? O grave, where is your victory? It is a victorious statement mga igsoon. Giningon ni Paul sa 1 Corinthians 15 verse 55.
Ngang kamatayon sang una, grabe pa ang kalipay niya. Kay bangod, ang tawo nga mapatay nga, wala pa to ang Ginoo na lansang sa cross. Diretso, gid yun. Nagakalipay ang grave. Pero sang ara na si Kristo, He gained the power sa ginatawag mga igsoon, even death, wala sang gahom sa iya. Mauna mga igsoon ang aton kabuhi. Dili lang ni mga igsoon nag-stop sa ato kundi maibilin pa ni naton sa next generation. Just like kay Paul mga igsoon, he continues even ang iyang mga pulong subong, ang iyang mga letters, gaka-bless kita. It is timeless mga igsoon, even though how many years na ginsulat ini ni Paul, but his life teaching, mga igsoon, his epistle, makita naton nga gaka-fulfill or applicable sa aton nga time subong. Ngang tawo mga igsoon nga nagakabuhi kay Kristo, magaangkon sa ginatawag nga kabuhi nga way katapusan. Kaya magabilin pa, kung dili pa magkaring Ginoo, if God will tarry, ang iya pa ni malay, makaambit man sang blessing, sang kabuhi nga way katapusan. Because everything nga ginaobra naton para kay Kristo, maulan ning tiner hasta sa katapusan. It will last forever. Anong gin-invest naton sa Ginoo? Nag-invest ka sa Ginoo sa prayer mo, ang imo panimalay, maluwas, then biskan patay ka na, ang fulfillment sa imo prayer, ara sa gihapon. Ang imo abyan, ang imo pamilya, ang imo kabataan, mga igsoon, biskan patay ka na, kung yung kabuhi naton, ang purpose sa Ginoo sa aton kabuhi diri sa duta, biskan patay na ta, still, it has power. That's why mga igsoon, kita nga mga anak sa Diyos, i-examine naton ang aton priority kung diin tagid bala ginahatag ang aton kabuhi. Am I really living for Christ? Because ang kamatayon maging gain lang sang isa ka tawo kung ang aton kabuhi gininvest naton sa Ginoo. Sino ang sentro sang kabuhi naton? Ang aton obra, dili mauna mga kuturan ang kabubuton sa Ginoo. Dapat ang mangin sentro sang aton kabuhi, dili ang obra, dili ang eskwela, dili ang aton negosyo, anuman nga mga pagkabutang o relationship man na, or pamilya man na, kundi ang sentro gid dapat sang aton kinabuhi is si Jesus Christ. Every morning, you are seeking Jesus Christ early in the morning. Kung paano mo makabuhi ang imo kabuhi para kay Kristo kada sugod sang imo adlaw, mga igsoon. Dili anong buluhaton ko kundi, Lord, paano ta ka ma-please sa sininga adlawon? Paano ta ka Ginoo ma-please sa mga butang nga akon buhaton? Lord, how can people see you in my life? Paano makita sang iban nga tawo si Jesus sa akon kabuhi? Will you say praise the Lord? Because as Christians, as people of God, as people nga nagakabuhi kay Kristo, makita gidapat si Kristo sa aton kinabuhi. Dili lang mabatian nila Jesus sa aton ba nagagawas, kundi biskan sa aton nga pang gawi. In everything that we do, makita nila si Jesus. Ang ginapaminsar naton si Jesus. Kaya kung ginapaminsar mo si Jesus, ang gagawa sa imong baba si Jesus man na.
Ang number one gid is makita nila, gina-witness naton si Jesus sa aton nga kabuhi. Because dra makita nga konektado kapag Japon kay Ginoong Hesus sa imo kabuhi. Dili sa imo ginambal kundi sa kabuhi nga kabuhi mo. Ang ingon pa sa Ginoo mga igsoon, for without me ye can do nothing. As the branch connected siya sa vine, dra lang siya makapamunga. Mauman kita mga igsoon, magapadayon, makita sang tawo nga kita anak sang Dios kung nagapamunga kita. Kag nang magapamunga lang kita kung konektado kita sa Ginoo. Well, you say praise the Lord. Ang statement ni Paul mga igsoon, dili lang ni mangin paborito mo nga verse sa imo kabuhi kundi ikabuhi mo gid niya. Iga kabuhi gid na naton nga verse. It is a declaration mga igsoon nga ginasurrender naton ang aton kabuhi sa Ginoo. Lord, I will live for you. Lord, for me to live is Christ and to die is gain. Maingon na naton sa aton kaugalingon. Masulti na naton nga, Lord, magakabuhi ko karon gid para na sa imo, dili na sa akon personal nga ambisyon, dili na sa akon personal nga interest or my personal business, kundi Ginoo magakabuhi nako karon gid para sa imo. Nga mga igsoon, mauning kinahanglan sang kalibutan, mga tawo nga nagakabuhi sa Ginoo, nga makita nila na pagali alternatibo ang pagkabuhi diri sa kalibutan, ang pagkabuhi kay Kristo. Nga ang kalibutan mga igsoon, nakita nila mauna niyang way of life. So they just go with the flow. Pero kung may makita sila nga mga tawo nga makita gid si Kristo sa kabuhi nila, dira maga-inquire sila, diin kagasimba. Ano ang imo reliyon? Kag dira ma-lead naton sila sa Ginoo. Ma-lead naton sila sa church. Agud ang ila kabuhi mga igsoon, masurrender man nila sa Ginoo. Because if we live for Christ, we lead also people to Christ. Dili naton ma-lead ang someone sa kay Kristo kung wala kita nagakabuhi kay Kristo Jesus. Will you say amen? That's why, are we truly living for Christ? Has Christ become the center sa aton kinabuhi? Ang aton ambisyon, ang kasalanan sang una naton, ang mga distraction nga nagakompete pa sang lugar sang Ginoo sa aton kabuhi, i-disregard na naton agud ang Ginoo na among mapungko sa trono sang aton tagipusoon. Kung ang kabuhi naton pagakwaon na subong sang Ginoo nga adlaw, makaingon bala kita, for me to live is Christ and to die is gain. Magaginhawa bala kita sang last naton nga ginhawa nga may kalipay sa aton tagipusoon nga nagalantaw kita, may mga palanawon kita nga kaupod na naton ang Ginoo. Kag mauna ang i-desire naton mga igsoon. Wala kita kabalo kung saan kita kwaon sa Ginoo. Pero makasigurado lang kita ngang kabuhi naton, ang kamatayon naton will lead pakadto sa presensya sa Ginoo kung ang aton kabuhi ginkabuhi gid naton sa Ginoo. As we all stand this morning,
Yes, Jesus. Lord, help us, O God. Nga amon kinabuhi, Ginoo. Matugyan namon sa imo, ha. Lord, we pray this morning, O God, mahatag namon dili lang part sang amon tagipuson, dili lang part sang amon kinabuhi, kundi Ginoo ang bugos namon nga kinabuhi, igakabuhi namon Ginoo sa imo. Good, O God, at the end of our life, we could say that it is still a gain that the world cannot offer, but only you, Jesus, if we live our life in Christ. Jesus.